Hello, isang mapagpalang araw po muli sa ating YouTube channel, Chef Tor. So, ngayon po ay magluluto po ako ng salmon teriyaki. So, may nabili po ako sa supermarket niya na salmon. So, ipapakita ko sa inyo. So, ito yung nabili kong salmon sa supermarket kanina. So, siguro mga nasa 2.5 kilo lang ito. So, gagawin ko siyang teriyaki. So, ibubunless ko siya. Tapos, isisit aside ko muna yung head niya saka tail at yung bone. At meron akong gagawin dyan. So at least dito, nakakabili kami dito ng masariwang salmon na buo. Mas mura pag bibili dito kami ng buo. Mas mahal pag naka-slice na siya. Kasi dito mga tao takot magkatay eh. So ako, mas gusto ko yung buo. Set aside ko lang yung head. Tapos yung ano niya, yung tail niya itatabi ko lang. So isisit aside ko muna yung tail saka yung head niya. At next time meron akong gagawin dyan. Kailangan yung kutsilyo dito yung matalas. Diba? So at least okay. So ito yung bone niya. Kasi natin. Ayaw nila ng buto dito eh. Sa ulo. Ayaw nila nakakita ng ulo din. So yan, gagawin ko yung soup yan. Tapos yung belly. Tabi ko na rin yung belly niya. Kailangan ano, boneless. So dahil maliit lang ito na ang halos. Eh. Ayan, boneless na siya. Madali lang itong i-debone eh. Saan? Debone na siya. Kasi yung belly, tanggalin natin yung belly. Yan, pang soup ko yan. So ito na guys, sa aking salmon na gagawing teriyaki. So ito na yung aking tail. Yung trimmings niya, sit aside ko muna siya. At meron akong gagawin dyan. Magasarap yan pang soup. So ngayon, magpiprepare na naman ako ng aking DIY sauce na teriyaki. So yan, may as long as meron kayong mirin. 1 bottle of mirin, siguro mga ano lang to. Mga 75 ml. So maliit lang siya. Tapos meron siyang Kikkoman soya sauce. So ayan yung aking mga ingredients sa aking DIY. So mirin, Kikkoman soya sauce. Tapos black pepper. Mas marami, mas masarap, medyo spice siya. So tapos ayan, may nabili akong teriyaki sauce. Medyo malayo ang bilihan ko nito at medyo mahal. So, nilalagyan ko lang siya ng flavor. So, at least mga 2 to 3 spoon. Magkalasa lang yung aking teriyaki sauce. So, add ko siya ng brown sugar. Mga 2 to 3 spoon. Para medyo matamis siya. Tapos, pwede rin ang honey. Alternative, kung meron kayo, mas maganda. So, make sure na ma-dissolve lang natin ng sugar bago natin ilagay yung salmon. Yan, i-mix lang natin.
Kasi pangit naman pag buo-buo pa yung sugar. So, mas maganda ma-dissolve natin ng maigi bago natin i-marinate yung salmon. So, yung brown sugar, optional. Pwedeng gamitin na honey o kaya brown sugar. So, make sure na ma-absorb mo na lahat ng salmon yung sauce niya. Yung marinate natin ng 20 minutes bago natin isalang sa oven. So, para mas malasa siya, kailangan ma-absorb talaga siya. Tapos, yung meat, hiwa-hiwaan natin siya ng mga 2 o 3 para yan kita nyo. Para yung sauce talaga mag-absorb sa loob. So, make sure na ilagay lang natin sa isang container. Tapos, bago natin isalang. So, mas maraming sarsa, mas masarap kasi nadadry pa ito pag nagluto tayo sa oven. So, mas maganda maglagay tayo ng extra para hindi siya dry. So, pag after nyan, separate lang natin yung marinated na teriyaki sauce na ginawa ko. Sit aside lang siya. Tapos ito, lagyan ko ng black pepper ulit sa taas. Bukod pa yung kanina sa sauce, bagyan pa natin siya sa taas ng black pepper. Tapos, sprinkle din natin siya ng brown sugar sa taas para pag na-brown kasi siya, magandang kulay. So, yan ang purpose niyan, para golden brown color. Presentable siya pag niloto sa oven. So, ayan, okay na siya. So, ilalagay na natin yan sa oven. Yan, ready na. So, make sure ang oven nyo ay naka-preheat na. Nilagay ko lang sa 180 degrees. So, within 20 minutes to 30 minutes. Depends to yung oven nyo kung malakas ba siya. So, ayan na, titig natin. Wow, ang ganda ng kulay, oh. Yan, dahil yan sa brown sugar. So, ngayon, ibubuhos natin yung ating remaining na sauce ng teriyaki. Para yan ang pinakasarsa niya. Yan. Para ma-absorb siya. At manood talaga yung lasa niya sa salmon. Tapos, ibabalik natin yan sa oven. Iwa-warm lang natin siguro mga 150 lang siya for another 5 to 7 minutes. Maluto lang yung sauce niya. So, ayan. Okay na yung sauce ko. Ayan. Ang ganda ng kulay. Talagang yung sauce ko is malapot na rin. Kasi yung mirin, medyo thick siya. Plus pa yung inad kong teriyaki sauce na binili ko. So, pag the more na nasa oven niya, nag-absorb, medyo nagka-caramelize yung sugar. Kaya lalapot siya. So, ayan. Ready to, ito yung pang dinner namin mamaya. So, favorite ito ng aking mga anak. Kaya, na-request nila sa akin to. So, ayan. Ibuhos lang natin yung remaining na sauce niya. At, maganda ito sa rice. Serve sa rice. Tapos is sauce niya. So, ayan. Ready na.